Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Exciting time, mga katropa. Ganap na po ang 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa. Inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ulo po ng ating pong mga balita, PNP nagbabala sa cell shop sa bayan ng El Nido. Huwag tanggapin ang gadget na posibleng nakaw. I-extend yung Palawan. Kasi iba yung ating geographical map dito sa yung sitwasyon natin dito sa Palawan. Unlike yung Sangguniang panlalawigan na tinutulan ang DOTR proposal tinawag na hindi angkop sa lalawigan. Na kung medyo suspicious yung mga magdadala. Sa atin naman po ang balita ng regional, 4 patay sa gumuhong landfill. 34 pa nawawala sa lungsod ng Cebu. Sa balitang national, mataas na presyo ng kuryente, base effects at pagbagsak ng piso maaaring magtulak ng inflation pabalik sa target ng BSP. Sa atin naman po ang balita ng international, Australia nilamon ng malawakang bushfire kasabay ng matinding heatwave. Sa balitang showbiz, Josh Groban nais makipag-collab kay Julian San Jose. At sa atin naman po ang balita ng pampalakasan, Philippine Men's Lacrosse Team pasok sa 2027 World Championship matapos pataubin ang Japan sa overtime. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw na po ng Lunes, ika-12 sa buwan ng Enero taong 2026.
Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa 20 pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, takuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Balitang bukas. Sa balitang lokal, inihain ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang isang revised Local Public Transport Route Plan o LPTRP matapos hindi masunod ang naunang panukala ng lalawigan at sa halip ay ang mungkahing ruta ng Department of Transportation o DOTR ang ipinatupad na ayon sa mga opisyal ay hindi angkop sa sitwasyon sa lalawigan. Ayon yan kay Board Member Al Nasir Iba, hiniling nila sa DOTR maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-exempt ang Palawan sa implementasyon ng transport plan na ginaya sa Metro Manila. Dahil malaki din ang kaibahan ng sitwasyon dito sa lalawigan ng Palawan. Matatandaan, pumalag ang sangguniang panlalawigan sa pagtanggal ng DOTR sa mga UV Express sa isinumuting Local Public Transport Route Plan ng Palawan. Ang ginawa ng DOTR, yung gusto nila, yung meron silang ibang proposal para sa Palawan, which is hindi naman akma sa atin dito sa Palawan, lalo na sa mga UB Express natin ay matatanggal sila. Inihiling namin sa DOTR doon na i-exempt yung Palawan kasi iba yung ating geographical map dito sa yung sitwasyon natin dito sa Palawan, unlike dun sa Metro Manila. Ang tinig po ni Board Member Al Nasir Iba sa panayama ng XFM Palawan. Kaugnay niya na binigyan din ng konseho na kung ipatutupad ang sistemang tulad sa Metro Manila, malulugi at posibleng mawala sa operasyon ang maraming UV Express na pangunahing sinasakyan ng mga pasahero sa Palawan. Dahil dito, nagsumiti ang pamalaang panlalawigan ng revised LPTRP na siyang ipapasa sa DOTR at LTFRB. Sa nasabing plano, hindi tuluyang inalis ang operasyon ng mga shuttle, subalit tinatayang 70% ng mga operator at driver ang posibleng mawalan ng kabuhayan kung mula sa LPTRP ng DOT ang susundin. Sa panukala ng probinsya, pinapayagan ang operasyon ng 50 bus sa Southern Palawan at 50 bus din sa Northern Palawan bilang alternatibong solusyon sa transportasyon. Nangako rin umano ang bagong Regional Director ng LTFRB na tutulong sa pagresolba ng isyu at inaasahang darating sa Kapitolyo ngayong araw upang personal na talakayin ang sitwasyon ng lalawigan. Samantala, hihingi rin ng suporta ang sangguniang panlalawigan sa 3 kongresista ng Palawan upang makiusap sa DOTR na isaalang-alang ang kalagayan ng probinsya at aprubahan ang revised transport plan. Opo. At saka, ano po ito, gusto rin natin magpasa ng resolution, magpatulong tayo sa 3 congressman natin na siyempre kausapin naman nila yung DOTR. Alam ko naman pag sila yung nakiusap, baka siyempre hindi makatanggi, di ba? Gusto rin namin magpasa ng resolution na ka-address sa 3 congressman po natin. Ng invitation, maraming beses na beses ako sa session, pero wala pong hindi po dumadating. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Board Member Al Nasir Iba.
At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa ngayon ng Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangostina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang lugar. Hinimok ng El Nido Police Station ang mga may-ari ng cellphone repair at selling shops na makipagtulungan sa pulisya at maging mapagmatsyag sa pagtanggap ng mga gadget na kahinahinala ang pinanggalingan. Ayon kay Police Major Starsky Timbankaya ng El Nido PNP, mabilis umanong napapalitan ang mga piyesa ng mga gadget na mula sa nakaw, kaya mahalagang huwag basta tanggapin ang mga ipinapaayos at kung tatanggapin man, dapat umanong kunin ang mga mahahalagang personal na impormasyon ng nagdala ng gadget upang madali itong masubaybayan sakaling mapatunayang mula sa nakaw. Kaya saan, iniwan lang at ito po'y babalikan. Pero minsan nagiging modus ito ng mga magkakaugnay at magkakakilala ng parang trabaho na nilang ganun. Pero salamat ito po'y nasa paloko po kasi meron pa kami sinusundan sila, meron pang bag na ipapaluwag. Ay pwedeng mangyari ko baka sakaling malaman nila na ito po'y maaaring ibinenta na at nagkabayaran na sila, sir. Tinig po ni Police Major Starsky Timbankaya ng El Nido PNP. Matatandaan isang cellphone na iniulat na nawawala na na-recover nitong Sabado sa isang cellphone shop sa El Nido. Lumalabas sa investigasyon na iniwan lamang ang cellphone sa shop at babalikan sana ng nagdala dahilan upang agad itong masundan ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Starsky Timbankaya ng El Nido PNP, mga turista ang biktima ng pagnanakaw. Isa sa kanila ang nawala ng cellphone na inilagay sa U-box ng kanilang nirentahang motorsiklo. Naiwan umano ang susi ng motorsiklo kaya nagulat na lamang ang mga biktima nang makitang bukas ang U-box at nawawala ang mamahaling cellphone nito. Nagharap na ang suspect at ang mga turistang complainant para sa kaukulang proseso. Nasa wastong edad ang suspect na posibleng maharap sa kasong theft at inaalam kung may kaugnayan sa may-ari rin ng isang cellphone shop. Sa ngayon, pinag-aralan na ng El Nido PNP ang mga kasong isasampa laban sa suspect at sa naturang cellphone shop. Isa sa mga tinitingnang kaso ang paglabag sa anti-fencing law sakaling mapatunayang may kasabwat ang cell shop sa pagbili o pagtanggap ng cellphone na mula sa nakaw. Tayo po yung nakikiusap talaga ng tinatawag na abot langit na kung maaari ay makipagtulungan yung mga cellphone na repair shop na kung medyo suspicious yung mga magdadala ng cellphone, pagpapasin password, ipa-dismantle, papalitan o i-open yung tinatawag na Apple ID ay wag na lang nilang patulan or pwedeng tanggapin at kunin yung detalye ng mga nagdala nun. Tinig pong muli ni Starsky Timbankaya ng El Nido PNP. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus na may kakayahan upang maipanumbalik sa maayos na paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin at ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang lugar. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin alas 6:22 na po ng umaga. Karagdagang balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. 6 na katao huli naman ng pulisya sa pagsasagawa ng illegal fishing sa bayan naman ng Cuyo, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Nahuli sa aktong nagsagawa ng iligal na pangingisa ang 6 na katao sa karagatan sakop ng Barangay Balading ng Cuyo, Palawan itong araw ng Sabado, Enero 10, 2026, pasado alas 7 ng gabi. Sa ulat ng Pulisya Cuyo, nagpapatrolya sa karagatan ng Barangay Balading ang Pulisya Cuyo sa pamumuno ni Police Captain John Ray Chopin nang maaktuhan ang 6 na katao sakay ng isang motorbangka na nagsagawa ng iligal na pangingisa gamit ang gear compressor na pinagbabawal ng lokal na pamalaan base sa
Municipal Ordinance 2000-031. Nakuha sa posisyon ng mga nahuli ang isang pirasong kompresor na may tangke, 4 na mga rolyo ng plastic hose, 50 kilos na iba't ibang klase na isda, 2 pirasong improvised na spear gun, 2 flashlights, 2 pirasong tempered mast at 2 pirasong foot paddle. Nasa tinatayang 45,000 pesos ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanila habang nasa kustudiya ang mga ito at ang kanilang motorbangka sa istasyon ng Pulisya Cuyo para sa tamang disposisyon. At yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Pelia Mucha, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, isang binatilyong sangkot di umano sa pagnakaw ng motor sa Quezon, Palawan, humingi ng tawad online. Katropa natin sa balita, Ray Ilgaran. Report. Isang binatilyo ang humingi ng tawad online na sa may-ari ng motor na kanya umanong ninakaw kasama ang kanyang mga barkada kamakailan matapos kasing matunto ng mga otoridad na tinago lamang nito sa mismong bahay sa sitio Ililuway, sakop ng Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Kinilala lamang ang binatilyo sa alias Taboy, 15 anyos, mababatid ng may ulat na may motorsiklo XRA 125 na kulay pula ang ninakaw noong Enero 8, 2026 pasado alas 2 sa madaling araw sa naturang lugar na ito'y pagmamay-ari ni Bert Yesuna o mas kilalang si Dudong. Subalit kahapon Enero 11 ay formal nang nabawi ang motor, ngunit kalansay na lamang ito at pinangpalitan ang kulay. Paliwanag naman ang binatilyong sangkot na si alias Boy ay nasabit lang na raw siya sa pagnanakaw dahil sa kagustuhan ito magkaroon ng motor kung kaya't napasama siya sa kanyang mga barkadang gumagawa ng pagnanakaw. Dagdag pa nito, humingi rin siya ng paumanhin sa may-ari ng motor at nangangakong hindi na sasama sa kanyang mga barkada at hindi na magiging perwisyo. Samantala, sa pagkipagpanayam naman ng news team kay Gisuna ay aasahan namang ipapatawag ang binatilyo sa barangay ng Panitian kasama ang magulang kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan sa Firm News. Express. Balita sa umaga. Isang lodging house naman sa bayan ng Balabac, Palawan, nasunog. BFP Agara naman pong nagsagawa ng pagresponde. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Isang lodging house ang nasunog sa Barangay Poblacion 4 sa bayan ng Balabac, Palawan nitong araw ng Sabado, January 11, 2026. Ayon sa nakalap na impormasyon ng news team, naalarma umano ang mga kalapitbahay ng nasunugan. Kaugnay sa sigawan, dulot na rin ang bahay na nilalamon ng apoy. Agad naman umanong rumispondi ang Bureau of Fire Protection of BFP sa lugar upang apulahin ang sunog sa tulong na rin ng PMP, Philippine Army at mga residenteng naninirahan rito. 2 palapag na kwarto umano ang lodging house at ang nakataas sa silid ang tuluyang tinupok ng apoy. Gawa naman sa light material ang ilang parte ng lodging house kaya naman mabilis sa kumalat ng sunog. Base naman sa paunang investigasyon na sinagawa, short circuit ang isa sa tiniting ng dahilan. Base na rin sa BFP na wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing pangyayari. Paalala ng mga otoridad na maging maingat at ugali ang i-check ang mga bagay na pwedeng maging sanhi ng sunog, lalo na ang mga sakit outlet. Iyan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ang inyong mga balanta. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Soap. Mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, pag-avail ng 10% discount sa mga maagang magbabayad ng business permit huling araw na ngayon. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio. Report.
Huling araw na ngayon, January 12, 2026, ang pag-avail ng 10% discount ng mga negosyante makakapagbayad ng maaga ng kanilang buwan ng buwis sa pamahalang panglusod, kung saan bukas simula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang City Treasurer's Office Business and Taxes Fees Division para sa maagang magbabayad. Patuloy na manghihingi kahit ng pamahalang panglusod ang mga negosyanteng may umiiral na negosyo na magbayad ng buo sa loob ng buwan ng Enero upang maiwasan ang 2% na penalty kada buwan at 25% na surcharge na hindi nabayarang buwis at iba pang obligasyon. Para naman sa mga negosyante hindi pa kayang magbayad ng buo ay maaari namang samantalin ng quarterly installment payment bilang mas magaan at practical na option. Yan ang balita natin sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito'y merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Grilly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin na alas 6:30 na po ng umaga. Dakoy naman po natin ang ating naman po mga balitang regional. Umabot na po sa 4 katao ang naitalang patay habang 34 pa ang nawawala matapos ang malagim na pagguho sa 20 palapag na Binaliw landfill matapos mahagipa ng landslide sa lungsod ng Cebu. Ayon po yan sa ulat nitong nakarang Sabado. Sa update, nasa 50 katao na po ng mga manggagawa sa Binaliw landfill na ino-operate ng isang pribadong kumpanya ang sinasabing natabunan sa naturang pagguho araw po ng Huwebes. Nasa 12 naman po ng mga manggagawa rito ang sugatang nasagipa at isinugod sa pagamutan para malapatan ng lunas. Sa kasalukuyan ay patuloy po ang paghahanap sa mga posible pang survivors sa malagim na insidente. Express Balita sa Umaga. Nakaiwas sa tiyak na kapahamakan ang 50 na pasahero ng isang motorized bangka na nagkaaberya. Ang makina at tumirik sa karagatan makaraang mabilis na rumisponde ang Philippine Coast Guard gasan kamakalawan ng tanghali. Ayon sa ulat, ang MBCA Emarsan na may sakay na 50 ka pasahero at 250 na sako ng bigas ay nakaranas ng engine trouble sa layong humigit kumulang 5.5 nautical miles mula sa baybayin sa barangay Bakaw, Ibabagasan, Marinduque, bandang alas 12 ng tanghali. Nagkaroon umano ng sira sa mechanical transmission na naging sanhi ng pagkamatay ng makina ng sasakyang pandagat habang papalapit sa Gasan Pier. Matapos matanggap ang ulat, agad na isinagawa ng PCG ang beripakasyon at rescue protocols at isang rescue team na may kasamang motorbangka ang ipinadala sa lugar at matagumpay na nahila ang MBCA Emarsan patungong Gasan Port. Express Balita sa Umaga. Sa atin naman po ang balitang nasyonal, inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang inflation sa bansa ay maaaring bumalik sa loob ng kanilang target na 2% or hanggang 4% sa taong ito. Dulot daw po yan ng mas mataas sa presyo ng kuryente, epekto ng base year at ang patuloy na pagbaba ng halaga ng piso. Ayon po sa Monetary Policy Report ng BSP para sa December 2025, ang inflation ay inaasahang aabot sa 3.2% ngayong taon at 3% naman sa taong 2027. Noong 2025, ang inflation ay naitala sa 1.7%. Ang pinakamababa sa nakaraang 9 na taon na kumpara sa 1.3% noong taong 2016. Simula naman ng Agosto 2024, ang Monetary Board ng BSP ay nagbawas ng 200 basis points mula sa kanilang benchmark interest rates, kaya't ang policy rate ay naging 4.50%. Samantala,
ang downside risk ay galing sa mga governance issues na nagresulta sa mga delay sa flood control projects na maaaring magpababa sa growth at inflation outlook. Express Balita sa Umaga. Nangunang illegal vehicle turning na tinatawag ding moving violation sa Estados Unidos bilang pinakakaraniwang traffic violation sa Metro Manila noong 2025. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA nitong Sabado. Batay sa tala ng Traffic Ticket Management Division, pangalawa sa listahan ng mga karaniwang paglabag ang unattended illegal parking, kasunod ang disregarding traffic signs, violation ng number coding scheme at attended illegal parking. Kasabay nito, ipinatutupad ang No Contact Apprehension Policy or NCAP sa Metro Manila kung saan ang mga paglabag sa trapiko ay naitatala gamit ang closed-circuit television or CCTV. Susuriin din ng MMDA at ng Land Transportation Office ang footage bago ideklarang opisyal ang isang violation. Express Balita sa Umaga. Balita sa international. Sa atin naman po ang balita ng international, apektado naman ang mahigit sa 300,000 ektarya o bushland sa Victoria, Australia dahil sa malawakang bushfire na ipinalala pa ng matinding heatwave. Ayon po yan sa mga otoridad sa naturang bansa noong Sabado. Sa New South Wales, ilang sunog malapit sa border ng Victoria ang nasa emergency level na. Ang pinakamataas na alert level na halos umabot na sa 40 Celsius degree ang temperatura, ayon po yan sa Rural Fire Service. Ayon pa sa mga otoridad, mahigit sa 130 istruktura ang naging damage, kabilang ang mga bahay kung saan damay rin ang humigit kumulang 38,000 na mga bahay at negosyo na nawala ng kuryente dahil sa pinsalang dulot ng bushfire. Ito na ang pinakamatinding sunog sa bansa mula noong taong 2019 at hanggang 2020 na tinatawag nilang Black Summer Fires na tumupok sa lawak na kasing laki ng bansang Turkey at ikinamatay naman ng 33 katao. Express Balita sa Umaga. Balita sa international. Samantala, nakatakdang magpulong ang Greenland's Parliament upang tatalakayin ang mga banta ni US President Donald Trump na sakupin ang Arctic Island, isang autonomous na region ng Denmark, bilang tugon sa lumalalang geopolitical tensions na may kinalaman sa Russia at China. Sa isang joint statement na inilabas noong Biyernes, muling iginiit ng mga leader ng 5 political parties sa Inatsisartut or Greenland's Parliament ang kagustuhan ng isla para sa sovereignty na tumatanggi sa ideya na maging bahagi ng US o Denmark. Una nang ipinahayag ni Trump na dapat pag-aari ng US ang Greenland upang maiwasan ang pagkakaroon ng impluensya ng Russia o China sa isla. Pinagbatayan nila ang diplomatic dialogue batay sa mga prinsipyo ng international law at ang karapatan ng mga tao. Wala pang tiyak na petsa ukol sa gagawing pagpupulong, ngunit nakatakda itong gumanap sa Pebrero 3, 2026. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 37 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga, alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Lunes mula kay Ginoong Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, January 12, 2026. Sa lukuyan, wala po tayo nakikita o namomonitor na malawakang pag-ulan sa ating bansa. Hindi itong mga pulong-pulong pag-ulan o isolated mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot yan ng localized thunderstorm. At inyong kikita ang ating weather system. Itong shear line ay nakaka-apekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, ang amihan
o northeast monsoon ay yung nakikita na apektuhan pa rin ang nalabing bahagi ng Northern Luzon at ng Central Luzon. Sa mga oras nito, wala po tayo nakikita o namamonitor na low pressure area, LPA o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, dahil sa shear line, makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang isolated thunderstorm sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan sa Cordillera at sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley. Maganda at maliwanag sa panahon naman na may mga isolated na mahihinang pag-ulan sa Ilocos Region at ganoon din sa lalabing bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Maganda at maliwanag sa panahon pa rin ang inaasahan sa lalabing bahagi ng Luzon. May kasamang isolated na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. At dako tayo sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwanag sa panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero may tsansa pa rin na mga isolated na mga pag-uulan dulot ng thunderstorm. Ang mga pag-ulan nito ay inaasahan kadalasan sa hapon o sa gabi. Dahil pa rin sa amihan, matataas ng alon ang inaasahan sa buong seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Central Luzon. Ang mga lugar na isilalim ng gale warning ay sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, at ganoon din sa northern coast ng Quezon kasama ang northern at eastern coast ng Polillo Islands. Kaya sa mga kababayan po natin na may planong pumalaot sa mga lugar nito, ay wag muna dahil inaasahan pa rin natin ang matataas ng alon. Ang taas ng alon ay inaasahan ay aabot ng halos 5 metro. Itong shear line at northeast monsoon ay patuloy na makakapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon bukas at ganoon din sa araw ng Miyerkules. Kaya patuloy pa rin na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa eastern section ng Visayas at Mindanao, particularly sa Eastern Visayas at Caraga, dulot ng posibilidad ng trap ng low pressure area. Ang araw sa sikat mayang 6:24 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:44 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po, si Alzardi Aurelio. Inamin ng kilalang international singer-songwriter na si Josh Groban ang kanyang paghanga sa Filipino artist na si Julian San Jose na hinalin tulad ng niyang incredible singer. Sa isang panayam, binanggit ni Groban si Julian bilang isa sa mga Filipino talents na nais niyang makatrabaho. Pinuri rin ni Groban ang masiglang musical scene sa Pilipinas at binanggit na ang mga Filipino artist na ay talagang may natatanging talent sa pag-awit. Kilalang-kilala si Groban sa kanyang mga collaboration sa mga top Filipino performers tulad ni na Christian Bautista at Lea Salonga. Kaya naman nagdulot ng kasiyahan at excitement sa mga fans ni Julie ay ang mga pahayag ng singer. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po nga balita nga pampalakasan. Pasok sa 2027 World Championship ang Philippines Men's Lacrosse Team matapos magtala ng 10-9 overtime victory kontra sa kupunan ng bansang Japan sa katatapos lamang 2026 Asia Pacific Men's Lacrosse Tournament. Baon ang 4-7 pagkatalo sa halftime
Ipinakita naman ng national teams ang matinding determinasyon ng umiskor ng 5 goals sa ikatlong quarter upang makahabol at manatili sa laban. Nakapagdagdag pa ng 2 goals ang Japan sa pagtatapos ng laro, ngunit nagawang ipilit ng Pilipinas ang overtimes na score na 9-9. Sa extended period, si Nicholas Marsh ang tumayong leader matapos itarak ang game-winning goal sa 75 na minuto na tuluyang naggatid sa Pilipinas ng tiket patungo sa 2027 World Championship na gaganapin din sa bansang Japan. Mga katropa, ang ating pong tamang oras, alas 6:44 na po ng umaga. Inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay niyo pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarada. Express, balita sa umaga.